In 2026, you don't win with complicated targeting. You win with a simple structure plus a strong creatives and AI optimization. Kung nag-run ka ng Facebook ads ngayon, pero pakiramdam mo, sinusunog lang yung budget mo, makinig ka dito sa video na to. Hindi problema ang algorithm, hindi rin problema ang audience na tina-target mo. Ang problema, mali ang structure ng ad account mo. And today, I will show you the exact Facebook ads structure na ginagamit ng mga winning advertisers this 2026. The rules have changed. Hindi na ito yung dating 2018, 2017 na interest targeting ang labanan. 2026 is AI-driven. So let's break down. Simplify your campaign structure. If your ad accounts looks like spaghetti, you are already losing. So structure mo dapat 3 campaigns lang. So explain ko sa iyo paano siya nagwo-work. So yung una kong ibibigay sa iyo is scaling campaign. So, unang campaign is scaling campaign. So, sa scaling campaign, gagamit ka ng tinatawag na Advantage Plus shopping campaign. So, ito kasi yung pinaka-newest update ng Facebook para ma-maximize mo yung overall optimization ng ad mo. So, meaning to say, 60 to 80% ng budget mo, dito mo i-allot. Ito yung tinatawag na broad targeting, let AI optimize. So, paano gagawin, Coach J? Dito, papakita ko sa iyo sa screen. Ang gawin mo, mag-create ka dito, and then tawagin natin siya ng scaling campaign. Let's say, sales majority ang ginagamit mo. Click mo yung sales, then click continue, tapos lagyan mo dito ng tinatawag na scaling. Okay? Is campaign. Then, lagyan natin ng ASC. Okay? Scaling campaign, ASC. So, you can add more campaign name like kung ano yung ino-offer mo, sa business to, para saan siya. So, make sure na lagyan mo siya. Tapos, dito makikita mo sa campaign budget strategy, I highly recommend this 2026 na use campaign budget optimization. Okay? Para si Facebook na mismo yung magdi-decide at magdi-distribute based dun sa mga ad set na isi-set mo later on. So, dito makikita mo, ayan, naka 1,000 peso per day. So, kung budget mo is 10,000, si Facebook na yung mag-allocate nun. Let's say, sa budget natin, like say sabihin natin ang budget is 10,000 a day, which is napakalaki na nun. May mga advertisers na more than pa doon yung budget nila. So, kung 10,000 tapos 60 to 80%, meaning 6,000 pesos per day yung daily budget mo for the ASC campaign. Okay? Here we go. So, nakaset na siya. And ito yung isa sa pinaka-importanting part na dapat mong aralin at huwag mo siyang skip. Make sure sa audience segment reporting, you need to define yung engaged audience. You can define yung mga taong nakapunta na dun sa website. So, Facebook kasi is nagiging matalino, natutulungan mo siya na hanapin yung mga best audience, similar audience dun sa ino-offer mo. So, you need to define yung engage audience. Dito, all website 180 days. I believe yun na yung pinaka-maximum. And also, existing customers, all website purchase in the last 180 days. Don't skip, especially kung meron kang website at meron kang funnel sa business mo. So next is special ad category. Kung nakakategorize yung ad mo sa special category, as you can see here, financial, employment, housing, social issue, make sure to add para iwas restriction din yung ad mo. Okay? So that's the ASC campaign. Ngayon, pag pumunta ka dito sa ad set, one ad set lang yung nakalagay dito. So conversion location, make sure na properly set to. So here we go, website and calls, website and app, single. Ayan, website. So dati kasi wala yung option na to. So make sure na aware ka dito sa mga dapat mong i-click. So, kung hindi mo siya makiklik, magiging multiple call to action or conversion location yung papadalhan ng ads mo. So, as you can see here, by default, website and app, wala ka namang app. Website and calls, meaning to say, kung wala kang number, din po ilagay yung number. So, dito, website, app, messaging destination, papunta sa messenger, pwede rin naman, or a website. Okay? Next, meron dito kang makikita sa baba, as you can see here, ayan, don't ano na lang to, disregard mo na lang yung ito, recommendation niya. So, sa performance goal, kailangan mong iset kung ano yung goal mo. Maximize number of conversions, meaning to say, ito yung naka-optimize yung ads mo sa mga taong most likely bibili ng ino-offer mo. Okay, if you're selling low ticket, best to. Then wala ka ng back end. Pero if you're considering na yung ino-offer mo at
meron ka pang i-offer on the back end at gusto mo ma-attract yung mga taong most likely merong pera, may pambayad ng malaki. So si Facebook, itatry niya yung best niya para ipakita yung ads mo dun sa mga taong willing mag-invest. Okay? Sa sarili nila at willing talaga or may capability na magbayad. So paano ko siya nalaman? So recently meron akong conversation and sa Facebook mismo na mga consultant, Facebook mismo yon na ito yung na-recommend nila doon sa isang campaign namin. Kasi challenging na naka-attract namin yung mga walang pambayad. Yes, bumibili pero on the back end, nahirapan. So, best is maximize value of conversions. Okay? Not conversations. You can try pero hindi ko i-guarantee na mag-work. It depends dun sa business model na meron ka. Okay? Kung gusto mo ng instant sales, yan, go ka dito sa conversions. Alright, so okay na yun. Conversion event, syempre purchase tayo. Okay? So natin yung bibili ka agad. Okay? So attribution, i-ano mo lang dito, standard lang yan. And wala kang kailangan pang i-set na kailangan ditong mga settings. Okay? So audience, since ASC siya, sa simula, by the way, yung ASC, explain ko lang sa'yo, no? ASC or scaling campaign, I highly recommend na try to limit the targeting or kung sigurado ka na talaga, don't add any targeting. Bakit? Kasi alam mo na yung ad mo is nag-work at winning na. Meaning to say, mas mag-work pa yan kapag mas marami or wider yung audience. Pero kung hindi ka pa sigurado dun sa ads mo, sa offer mo, sa pinaka-creative mo, don't use yung scaling campaign or yung ASC setup. Make sure na lagyan mo to. So skip na lang natin yung mga basic targeting na to, like location and also yung demographics, yung age. Yan. Tapos you can proceed na dito. So sa audience control naman, edit placement. Yan. So optional lang to, pero as you can see here, yung placement natin is naka-default na siya. Okay, platform, audience network, thread. So kung ayaw mong palabasin sa audience network, sa thread, sa Messenger, sa Instagram at mag-focus ka lang sa Facebook and Messenger, okay na okay siya. Kung tingin mo yung mga audience mo is laging or kino-consider or lagi silang nakatambay sa Facebook, doon lang talaga yung hilig nila, stay ka lang doon sa Facebook and Messenger. Pero kung meron kang audience, tingin mo meron kang market din sa Instagram, other audience network which is yung mga partner website ng Facebook, okay na lagay mo rin siya. Okay? Alright, so here we go. Scroll ka lang dito pababa and then this one is optional, you can explore that. Pero ayan yung mga pang filter yan na inventory filters. So ngayon, pag-usapan naman natin yung number 2 na tinatawag na campaign structure. So sa number 2 campaign, ang tawag ko dito is testing campaign. Best to sa mga bago lang sa Facebook ads or tinatawag dito ka nag-experiment ng ads mo. Usually, kapag sa testing campaign, 3 to 5 creatives. Minimum 3 to 5. Huwag ka magte-test ng isang creative lang. Masasayang din yung testing budget mo. Sayang naman kung willing ka mag-test sa ads tapos isa lang yung creative mo, hindi mo nabigyan ng other options si Facebook, di ba? So test ka sa broad audience. Okay? You can test sa mga broad audience, broad interest, low to mid budget lang. So ang purpose nitong testing campaign na to is hanapin yung mga panalo. So hindi ka kaagad nag-i-scale dito. Naghahanap ka muna ng mga winner dun sa ads mo. Yung potential na pwedeng i-scale. Kaya nga nabanggit ko sa iyo kanina, 60 to 80% is allocated dun sa scaling. So meaning to say, kung 10,000 ang budget mo sa Facebook ads, hindi agad allocated yung 10,000 na yun sa Facebook ads. Kung willing kang masunog yung 10,000 a day, it's up to you. So ang my advice, kung 10,000 per day yung allocated budget mo sa Facebook ads, I suggest to allocate at least 10% to 20%. O kung 10,000, 2,000 for the testing campaign. Pwede rin namang 1,000 para meron ka pang matitira na kanina 60%, 'di ba? 60. So plus 1k, so 70% na. 7k na yung na-allocate mo. So or 2,000 for the testing campaign para ang matitira is 80% na in total. So meron ka bang 20% na budget allocated per day kung 10,000 per day ang nakaset sa'yo. So ngayon, coach, saan mo gagamitin yung tinatawag na 20%? So bago ko ituro sa iyo yung campaign structure na yon. Sa testing campaign, pakita ko sa iyo paano mo siya i-set up. So dito makikita mo kanina ginawa natin is scaling campaign. Sales, continue,
So, same setup. Lagay mo dito, testing campaign. Lagay mo kung para saan yan. Tapos, okay, lagay mo dito, ad set budget. Ayan, bago ko makalimutan ha. Bakit ad set budget, Coach J? Gusto kong ibigay sa'yo or i-recommend na you control the budget. Kasi since testing pa lang siya, don't let AI or Facebook na siya yung mag-decide ng lahat. Kailangan sa testing is still meron ka pa rin control. Number one control na pwede mong magawa on Facebook is by allocating the budget dun sa specific interest. For example, ad set budget. So, ad set budget, makikita mo na wala dito yung budget, no? Dun sa next step. So, dito, click na lang natin tong next, all good na to. Punta ka dito sa middle, okay? Then, let's say ad set number 1. Okay? Then, duplicate ko lang to, quick duplicate. Makikita mo dito, meron ng number 2. So, ad set number 2. Ngayon, kung 2,000 per day yung budget mo na naka-allocate, ang mangyayari dyan is, ilalagay mo dito yung 1,000. Dito naman is 1,000. So meaning, eksakto yung budget mo. Kung meron kang tatlong ad set, i-divide mo ngayon yung 2,000 sa tatlo. Ikaw na bahalang mag-divide na. Kung meron kang 4 na ad set, 500 per day each ad set. Ngayon, equally divided ngayon yung ad set budget mo sa 4 na ad level. One campaign, testing campaign, pero merong 4 na ad level. So ngayon, coach, yung ad set, okay, ad set level, saan ba siya ginagamit? Yung ad set is ginagamit para makontrol mo kung sino yung makakakita ng ad mo. Sino yung papakitaan mo. So dito, meron ka ng control. So let's say for the ad set number 1, pwede mong i-target dito sa location, targeting. Example, Metro Manila, sa kabila naman, Central Luzon. Okay, pwede mong i-broad, no, targeting. Or kung gusto mo, ad set 1, Philippines, same age, same demographics, pero ang ita-target mo naman dito yung mga broad audience or broad interest. So para magawa mo yon, punta ka lang dito sa show more control, tapos click mo tong show more settings, yan, detailed targeting, tapos dito mo na ilagay, example, detailed targeting, business, okay, or page admin. Example, meron kang campaign, page admin, ngayon, pwede may target dito yon. Or, kung specific naman like investment, okay, kung real estate, yan, pwede may target dito. Ad set number 2 naman, ang ita-target mo naman dito is show more settings. Dito natin show more settings. Then, detailed targeting. Pwede natin ditong i-target yung mga banks. Okay? Example, yung mga banks like, ano bang mga big banks? BDO, Unibank. Ayan. So, very broad. Or credit card. Ayan, credit card. Okay? Or, gusto mo may pera, high value. Sorry. Okay, prepare high value goods in Philippines. So, naka-follow sa BDO, tapos prepare na bumili ng mga high value goods dito sa Philippines. So, based on behavior yon. So, this one, 2 combination to, pero still pwede mong i-target ito lang para mas alam mo talaga kung ano yung demographics or interest na go-work. Sa unang ad set, ang tinarget natin, balikan lang natin, is investment. Sa ad set number 2, ang tinarget natin is people who prepare high-value goods in the Philippines. So, yun yung mga prepared nila na bumili ng mga mamahaling goods dito sa Pilipinas. Alam ni Facebook yun. So, ngayon, since testing campaign pa to, hindi ko kasi i-guarantee na mag-worth si investment, targeting, hindi ko rin i-guarantee na mag-worth ito. So, mag-worth yun based dun sa creative mo, tapos sa testing process and paano mag-optimize yung ads mo in the next 2 to 3 days up to 7 days. Kung bago ka sa ads at bago yung offer mo, bago rin yung creative mo, bago yung business mo, go for testing campaign before ka mag-jump dun sa tinatawag na scaling campaign. Okay? Na-share ko sa iyo yun kasi importante yung scaling campaign. Bakit, coach, scaling ka agad yung tinuro mo kanina? Kasi possible, may mga viewers tayo sa Facebook, sa YouTube na nakapanood na ng video na to na gusto na nilang mag-scale. Ayan, kaya inuna ko yun para sa'yo. So, ang next na pag-uusapan natin is retargeting campaign. Kumbaga, yung retargeting, ito na yung mga warm audience mo. Ito na yung mga taong pumunta dun sa website mo, nanood ng mga view ng mga videos mo, nag-engage na sa page mo, or maybe sila na yung mga dating customers mo na. So, ang budget allocation dito is 10 to 20%. Ito yung campaign na kukuha ng mga almost buyers na talaga at bibili dun sa ino-offer mo. So, the analogy is, sa testing campaign, try out pa lang. Sa scaling campaign,
starting the lineup. And the retargeting is closer sa basketball. Simple, organized, and sobrang effective siya. Ngayon, coach, pag-usapan naman natin yung nag-work ngayong 2026. Marami nagsasabi na creative is the new targeting. And makinig ka dito. In 2026, targeting is automated. Creative is your targeting. So ngayon, kung boring yung ad mo, kahit broad targeting pa yan at in-apply mo yung unang tinuro ko sa'yo, mayroon kang magandang winning structure pero wala ka namang winning creative structure, masasayang lahat ng ads mo. So ano yung mga kailangan mong gawin para maging worth it at maganda yung magiging performance ng ads mo? Meron tinatawag na hook. Yan. And maybe hindi mo to first time narinig. Mas maintindihan mo ano ba yung hook. Coach, ang dami ko narinig na hook. Basically, ang hook is calling out kung ano yung problem ng mga target audience mo. Call out the problem. Sabihin mo anong problema nila. For example, ang target market mo is mga business owners or online business owner. Online business owner ka pero wala ka pa ring sales. Di ba pattern interrupt ka agad? Uy, online business owner ako pero wala pa ring sales. Di ba? Nakarelate ka agad sila. Ang next na gagawin mo is i-agitate yung problem or yung pain na currently na-experience nila para mas maging relatable yung ad mo. Ito yung next line na pwede mong sabihin. Ang dami mo nang pinapanood na tutorial sa YouTube, sa Facebook, pero hindi pa rin nag-grow ang sales mo. Make them feel na sila yon. Pangatlo, solution sa ka-fruit. Ipakita mo yung results, demonstration, more testimonials, hindi puro claims. Dapat may resibo or ebidensya. Okay? Ganun ka-powerful yung structure na to. And lastly, yung clear call to action. Saan mo sila ililid? Kapag napanood nila yung ad mo, ikiklik ba nila yung learn more? Magbubook ba sila ng call? Magko-comment ba sila? Para hindi sila confused about dun sa next step na gagawin nila kapag napanood yung ad mo. Very, very important yun. Before we end this video, meron pa akong mga tips na gustong i-share sa'yo this 2026. Number 1 is, maraming mga advertisers na too many ad set yung nirun nila. You need to simplify your campaign. Don't run too many ad set. Kanina, 2 lang, 3 hanggang 4 yung na-recommend ko sa'yo. Pangalawa, na pagkakamali ng mga advertisers is super detailed targeting. Halos lahat ng maisip nilang interest, demographics, behavior is nilagay na nila yun sa ads na pag-aakala na papakita yun sa mga taong naglagay ng sakto dun sa interest na nilagay mo. Which is wrong. Hindi siya maganon mag-work. And changing ads every day. Or kung minsan per hour, nag-change ka, nagbabago-bago ka. Wag mong gagawin yun. Kasi Facebook is, meron tinatawag na process na back to zero ka yung learning niya. Okay? Kaya wag kang magbabago-bago every day. Okay lang na baguhin mo yung ad mo kung hindi ka satisfied talaga dun sa unang testing mo. And make sure na meron kang testing system. Yung kanina yung share ko sa'yo na testing structure, yun yung pinaka-best testing system na pwede kong ma-recommend sa'yo. And optimizing na pwede kong ma-recommend sa'yo. Stop overthinking. Let AI help you dito sa ads na ginagawa mo. So, kailangan mo itong tandaan. Simplify your campaign structure. Focus on creative quality and scale with discipline. Thank you so much for watching this video and I hope na marami kang nakuha dito sa video na to ay nakapag-add ako ng value. If you want more training like this, comment structure below and I'll share with you the deeper breakdown na actual ad mismo paano siya i-structure this 2026. In 2026, it's not about harder. Hindi to pasipagan. It's about working with AI, optimizing with AI yung labanan ngayong 2026. Once again, this is Coach Jay. Thank you for watching this video. Make today a better than yesterday. See you on the next video.